natin magkita. Kailangan ko po sa inyo masabi lahat-lahat ng nalalaman ko. Please. Saan tayo magkikita? Tinawagan pala ako ni Justin kanina. May gusto daw siyang sabihin sa akin tungkol sa pamilya namin. Ano kaya yung sasabihin niya sa'yo? Natatakot siya na baka kapag sinabi niya sa inyo, magalit daw po kayo sa kanya. Naawa naman ako sa anak ko. Wala yung gusto mong sabihin importante sa akin tungkol sa family natin. Ano yun, anak? Tell me. This concerns not only you, pero pati na rin sina Tita Lynette at saka si Annalyn. Pwede ko ba kayo makausap lahat? Dumating ko si Doc RJ dito. Sinundo si Justin. Bakit mo hinayaang magsama sila? Baka magsumbong si Justin kay Robert. Anong gagawin ko? Idamay ko si Doc RJ. Gusto niya, patayin ko na rin siya. Basta wag na wag mong idadamay si Robert. Si Justin lang ang target mo. Si Justin lang ang papatayin mo. We have a 56-year-old male, victim of a vehicular accident, SUV versus sedan. Drowsy po pero arousable po ang patient. Stable po ang vital signs. Consider for TBI. Dad! 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 Justine! Si Justin at RJ sinugod sa ER. Ano? Oh my God! Let's go! Nurse, kamusta yung patient natin? Okay naman po siya, Doc. Asan ako? Sir, nasa Apex po kayo. Pamilyar kay sir, ah. Kayo ba yung assistant ni Ma'am Morgana? Asan yung baril ko? Baril, nurse, may... Wala po. Sir, saan kayo pupunta? Pahinga po Kailangan ko na umalis. Sir, may mga kailangan pong test na gawin sa inyo. Pahinga po muna. Wala akong pera. Sir, hindi. Kailangan po muna humiga kayo dahil marami pa pong test na kailangan gawin sa inyo. Ano meron doon? Anak po ni Ma'am Giselle. Kasama niyo po siyang na-aksidente. Medyo malubha po yung kalagayan niya. Nurse, ito. Gawin mo na lang yung chest x-ray tsaka yung wound care. Tapos mamaya balikan kita. Yes po. Sige. Sir, sandali lang po. Hello, madam. Kanina pa kita tinatawagan. Ano? Tatraydurin mo na naman ba ako? Madam, hindi ho. Eh, asa ka na ba? Ginawa mo ba yung pinapagawa ko sa'yo? Kakanta na yung Justin. Wala naman akong kaibigan na may yate na tutulong sa akin patakas ng Indonesia, di ba? Madam. Ang dami niyong sinasabi. Sinabi ko bang buhay pa siya? Anong ibig mo sabihin? Andito ho ako sa ER ng Apex. Mabuti po, pumunta na lang kayo. Jeanette, nasa si Doc RJ? Okay na po si Doc RJ. Minil out na po ng mga test nila. Oh my gosh! Pero okay na po. No! Justin, anak. Tumamang ka. Please, please. Yun lang bang gagawin ninyo? Is there anything else you can do? Wala bang i-inject sa kanya to wake her up? To revive her? Is that all? Please, do something! No! Justin, please! Andito na si Bobby! No! Annalyn, please, wala na bang magagawa? Can you give her extra medications? Yun lang ba? Wake her up!
tried everything to revive her. But until the very end, her heart was unresponsive. I'm sorry. No! Justin! No, she cannot die! Hindi siya pwede mamatay! Wake up, Justin! Please! Wake up! Don't leave me! Look! Mommy was going to give you this! Wake up! Wake up! I love you so much! I can't lose you! Wake up! No, you can't die! Please, God! Help me! Justin! Oh, baby ko! Mommy, love you so much! Wake up, anak! Wake up! Mommy, love you so much! Please, anak, don't leave me! Please! Mama! Justin! Baby ko! Please! Di ba sabi mo, you will just start a new beginning? Di ba sabi mo? Oh, Zoe! Kanina pa kita hinahanap. I feel like celebrating. Cocktails! Tara! Anong cocktails? Kakamatay lang ni Justin. And so, ospital to, di ba? People die here every single day. And it's a blessing in disguise na wala na rin si Justine. How can you say that? Well, now, hindi na siya makakapagsubong kahit kanino tungkol sa sekreto natin. Hindi siya magsusumbong! Well, you don't know that. Teka nga. Did you do this? What? No! You did this! Pinatay mo si Justin! Tumahimik ka nga. Di ba sabi na bangga sila? I don't believe you! Well, then don't. But full disclosure, may inutusan nga ako to shut that Justine up for good. Ang kaso lang, na-injure yung utusan ko. Sobra ka na! Kaibigan ko si Justine! Ba't ka ba nagagalit sa akin? I did this for us, for you. Kahit na mali pa rin yun. Pati tuloy si Dad nadamay. Eh di ba nga, pinoproblema mo yung pagpunta ng daddy mo sa States at hindi ka makakasama? You should be thanking me. Because now, he cannot attend those clinical trials and he'll never get his memory back. Which means your secret is safe for good. Zoe! Zoe! Stable na po yung vital signs ni tatay. Kanina nga po sa ER, nagising na po siya eh. Bakit ngayon pa ito nangyari? Si Justine, wala na. Lynette, kamusta? Nakausap niya ba ang mga polis? Anong sabi? Ano ba daw kasi ang nangyari? Sabi ng mga pulis, banggaan daw eh.
Grabe naman yung malas nito. Kung kailan pupunta siya sa Amerika para subukong ayusin yung memory niya. Saka naman nangyari to. Eh, paano po kung pagising ni Doc RJ, madagdagan yung amnesia niya? Ang importante, buhay si tatay. Importante kasama pa rin natin siya. Tama ka, anak. Ang importante, buhay ang tatay mo. Iniisip ko ngayon si Ma'am Giselle eh. Paano kaya niya kakayanin ang lahat ng ito? Ngayon pa lang sila nagkaayos ni Justine tapos nawala na siya. Alam mo, yun na siguro yung pinakamasakit na pwede mangyari sa isang ina. Gustong-gusto ko na po kayo mayakap. I love you so much. Hindi na ako mapahig na mawalay pa tayo. Patawarin mo na ako, anak ka. Patawarin mo, Mami. Sorry. Sorry din, anak. Mahal kita, mahal na mahal ka na, Mami. Okay? I love you so much. Mahal din po kita. You made me so happy. Thank you. And tama ka. We're just starting again. Restart. So from here on, promise. No more secrets. No more lies. Okay. Anak, kung kailan naman tayo naging okay, doon ka naman nawala. Marami pa sana akong planong lugar na punta na kasama ka. Marami pa akong planong gagawin para makabawi sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Pero wala ka na. Kaya hindi ko na magagawa yun. Mahal na mahal kita, anak. I love you so much. Alam mo, may ibibigay pa sana ko sa'yo. Ito, galing pa to sa lola ko. Minamana niya sa mama. At ibinigay sa akin ng mama. Bibigay ko sana to sa'yo. Sana mas maaga kong naibigay sa'yo, anak. Mahal na mahal na mahal na mahal na mahal kita, anak. I love you so much. Patawarin mo sa
sa lahat ng mga pagkukulang ko sa'yo. Salamat. Salamat. Condolences po, Ma'am Giselle. Salamat. Giselle. Condolences. I know hindi tayo maayos, pero I just wanted to let you know that I'm here for you. Hindi kita kailangan. Leave. Giselle, alam kong mahirap pakinggan, pero alam mo ang buhay, minsan para siyang isang malaking jeep. May nauunang bumaba, nauunang pumara. Nagkataon lang na nauna nang bumaba si Justine. Morgana, please stop. Look, just think of it that she's in a better place right now. Well, that is kung naging mabait na siyang tao dito sa lupa. Anong sinabi mo? Walang iya ka! Bastos tong babae to. Papatayin ko yan eh! Ako na nga itong nakikiramay. Ako pa pinagbubuntanan mo ng galit mo. Alam mo, ang problema mo kasi, Giselle, you're always so antagonistic towards me. Kahit wala pa akong ginagawa, minamasama mo lagi. Walang ginagawa? Meron bang nakikiramay na ang babastos sa mga sinabi? I hate to say this, but it's so much better that Justine's not here anymore so that she doesn't see how cruel you are. Cruel pala! Papatayin ko yung hayop na yung bastos! Bitawan niyo nga ako! Sir, pasensya na po. Ako po muna ang pinaharap sa inyo ni Ma'am Giselle. Ano na po bang balita doon sa investigasyon? May nakausap po kaming witness. Ang sabi, binangga raw ang kotse ni Doc RJ. Pagkatapos, umalis agad ang kotse. Binangga? So, ibig mo sabihin, sinadya yung nangyari? Posible po. Nakita ko ba kung sino nagmamaneho ng kotse? Hindi po. Tinted po kasi ang sasakyan at madilim ang kalsada. Ay, naku, Lynette. Hindi kaya si Morgana ang may gawa nito? Diyosa, imposible naman si Morgana kasi nung nangyari yung aksidente, nandito siya sa ospital. Oo, at saka ba't naman babanggay ni Morgana si RJ? Ano bang mapapala niya doon? Kung hindi siya, sino gagawin ito kay Doc RJ? Sa banggaan kagabi sa kahabaan ng Kalye Masukal. Ayon sa mga saksi, binangga ng isang sasakyan ang isa pang sasakyan na nagresulta sa pagkamatay ng isang babaeng nagngangalang Justine Refuerzo. Samantala, ang kasama niyang si Dr. RJ Tanyag ay nagtamo ng ilang sugat at kasalukuyang nagpapagaling sa ospital. Sa ngayon, patuloy na pinaghahanap ang salarin at nananawagan ang mga otoridad sa publiko na makipag-ugnayan kung may impormasyon tungkol sa insidente. Hoy! Kung ginawa yung loko ka! Kung isaw ko sisigang utak mo, ha? Sorry, boss. Ano? Sorry po. I heard what you did last night. Bakit mo naman ginawa yun kay Tita Giselle? Talaga? Kay Giselle ka kumakampi? Tignan mo nga yung leeg ko. Sinaktan niya, may pasapa ako. Ikaw naman may kasalanan yan eh. Paano naman? Ang sarap niyang asarin. Alam mo, kumanda yung babaeng yan sa akin. Ididemanda ko siya para lalong sumakit ang ulo niya sa akin. Pwede ba? Tigilan mo na nga si Tita Giselle. She's grieving.
At isa pa, gusto mo bang maging suspect sa nangyari kay Dad at Justine? Bakit ako? Ako ba gumawa? At isa pa, may alibay naman ako. Well, isa ka sa mga kaaway nila. So you better behave. Gusto mo ba? Isipin nila na may kinalaman ka? Especially nandun si Gilbert sa place ng banggaan. Grabe, no? Wala na nga si Doktora Enriquez at Doc Lindon. Ngayon naman si Justin. Ang bigat. Pero ang tanong dyan, yung nangyari kala Doc RJ, sigurado bang aksidente yun? Ibig mong sabihin, Mars? Kasi what if, sinadyang banggain talaga sila? Oo. Diba? Diba? Ang sabi ng mga pulis kay nanay, talagang binangga daw si na tatay. Tingnan mo. So, ibig sabihin, sadyang binangga talaga Oo. sila. Yan na nga. Pero ang tanong, may suspect na ba? Mas magandang tanong yan. Oh, ayan yung mga pulis. Tanungin kaya natin. Mga pulis! Sir, wait lang po. Sorry, excuse me po. Kilala niyo naman po kami. Magtatanong lang po sana kami ng any update po sa nangyayari. Opo, baka may info na kayo sa mga possible na suspect. Sir, hindi nyo naman kailangan i-share yung mga confidential information. Pero hindi ho ba mas marami naghahanap, mas madali natin mahanap? Well, wala pa kaming lead sa kung sino ang suspect. Pero meron kaming nakuhang baril sa pinangyarihan ng banggaan. Baril? Kanino po yun? Inaalam pa po namin daw. Pamilyar kay Sir, Kayo ba yung assistant ni Morgana? Asan yung baril ko? Baril? Nurse, may... Wala po. Teka, nung gabing na-aksidente sila, meron ding pasyente naghahanap sa akin ng baril eh. Sino? Yung bodyguard ni Ma'am Morgana. Ano? Di ba ka meron nga siya kinalaman dun sa nangyari kina tatay? Asan siya? Nakakonfine siya dito ngayon. Tara, puntahan natin. Tara. Masaya ako na okay ka. Pero tama nga si Mommy. Mabuti na lang nangyari to. Kasi kung nagpunta ka ng US, kung naging successful yung clinical trial mo, you will remember everything. You will remember my secret. Nakita ba nila kung sino yung bumangga sa kanila? Lalaki. Moreno, matangkad. Hindi kaya si Carlos yun? Wala po ba talaga kayong idea kung sinong bumangga kay Doc RJ? Kasi alam nyo, ang chika-chika ng mga marites, kayo daw. I leave it up to the mga marites to decide whether I'm guilty or not guilty. Bakit kaya gusto ni Justine na nandoon kaming dalawa ni Annalyn? Family meeting yun eh. Tapos ang wala, si Zoe. Hindi po kaya tungkol kay Doc Zoe yun? RJ, kamusta yung pakiramdam mo? Okay ka lang ba? Lynette, bumalik na ang alaala ko. I can remember everything now.